Hello guys, welcome back sa Freelance Buddy Channel. Today, pag-uusapan natin ang tatlong easy investment platforms perfect for beginners. So ako nga pala si Luis, isa akong freelancer dito sa Philippines and isi-share ko lang dito itong tatlong platforms. So kung na-overwhelm kayo tas hindi nyo alam saan mag-invest, try nyo itong tatlong platform na ito. So number one is yung G Funds. Isa to talaga sa pinaka madali. 50 pesos lang pwede ka nang mag-invest tapos halos lahat tayo meron ng GCash, 'di ba? So, i-access meron pag open mo sa GCash mo, meron yang section ng G Funds. Tapos i-click mo lang 'yon, then merong questionnaire para i-assess kung anong klaseng investor ka, sagutan mo lang 'yon. Then after nun is meron na silang isa-suggest na fund sa'yo according sa risk appetite mo. If aggressive investor ka, meron silang suggestion. If mas less averse ka, meron din silang suggestion for you. So, sobrang dali lang ng process. After mong pumili, is pwede ka nang mag-buy. Tapos, ikaw na ang magsaset ng amount na i-invest mo. So, magsa-start siya sa 50 pesos. Tapos, ang pinaka maganda sa GFunds is pwede kang makaset ng auto transfer. So, pwede kang mag-set ng let's say 500 to 1,000 per month, naka-auto transfer na. So, di mo na siya kailangang isipin. Meron ka ng like automatic investment every month. So, number two is yung sa BDO na Easy Investment Plan at saka yung BDO Pera. So itong BDO Easy Investment Plan is actually similar lang din ng process sa GFunds. Maa-access mo lang din 'to sa BDO account mo, sa website nila. So, sa BDO online website. So, 'pag open mo ng website meron yung sa option sa left meron yang may trust accounts and investment online. Ike-click mo lang 'yon. Tapos, um meron dong option sa easy investment plan and meron ding option sa pera. So, if mahilig kayo mag-research about mga financial stuff, investment stuff, I think familiar kayo sa Roth IRA. Ang pera is similar to Roth IRA, which is para siyang magiging tax-free retirement account mo siya. So, meron siyang rule, so hindi mo siya pwedeng i-withdraw before 65. I think pwede, pero meron siyang penalties. Ipa-pop up ko na lang somewhere dito yung rules, pero yun yung BDO pera. So, para siyang retirement account, parang investment na retirement account. Similar sa yung popular sa US, yung Roth IRA. So sa US meron kasi yung dalawang popular retirement accounts like 401k at saka Roth IRA. Ang BDO Pera is parang similar siya sa Roth IRA sa US. So ang isa is yung Easy Investment Plan, yung EIP. So, similar lang din 'to sa GFund. Puwede kayong mag-invest dito sa mga index funds, same thing, merong questionnaire, ta's after nun, meron silang suggestion based sa risk appetite mo, then pipili ka dun. Ta's after nun is mag-i-invest ka na. So, minimum ng 10,000 para mag-start kang mag-invest. So, isa 'to sa cons or depende sa inyo. So, isa 'to sa requirement is minimum 10K. Actually before guys is okay lang, I think 1,000 lang ata yung minimum pero ngayon iniba nila yung rule so 10,000 na yung minimum na investment. So sobrang dali lang din ito kasi if i-compare mo sa other banks meron let's say sa ibang banks, di na lang ako mag-mention ng iba is, 'pag nag-click ka sa mga investment stuff nila meron pa kasing tatawag sa'yo, which is good naman kasi para meron kang makausap about sa investment, 'di ba? Para mas kung may questions ka mas maklaro mo. Dito kasi parang lahat nasa computer na. After mo mag-investment after mo ma-set, let's say nalagay mo na 10,000, yun may 10,000 ka ng investment ta's after nun makikita mo na siya, I think after 24 hours yung performance meron ka ng history sa investment mo. So, makikita mo na siya sa BDO platform. Sobrang sobrang dali lang. So, yun. So, yun siya. So, last is yung, insurance with investment. So,
So maraming bashers sa like insurance with investment. So, nasa sa inyo na 'yun. Pero isa din 'to kasi sa madali because parang let's say nagbabayad yung insurance mo is nakaset na siya sa credit card. Isa kasi sa main hindrance sa pag-i-invest is kasi hindi natin ginagawa. Ang dami nating iniisip, dami nating gusto, pero hindi natin siya ginagawa. Whereas kung sa insurance tapos naka-auto charge na yung insurance mo sa credit card mo or sa debit card mo, so yun parang out of sight out parang yun automatic na rin siya. Isa sa balakid kasi ng anything is parang yung sinasabi natin, iniisip natin, iba sa ginagawa natin at hindi natin inaalala yung hindi natin main priority yung mag-invest. So isa 'tong option na 'to para yun automatic ka ng mag-invest. So yun. So do your own diligence lang din sa pag-research sa Insurance Plus Investment na platform. Tapos, public lang din naman yung performance ng mga funds na mina-manage nila. So, makikita niyo lang din yon. Tapos i-ask niyo na lang yung sa fees, yung gano'n. Tapos binibigyan din naman kayo nila ng forecast sa anong mangyayari sa investment niyo. Tapos if meron kayong financial advisor, tanungin niyo na lang sa investment part. So isa isa 'yun is parang wala na kasama na like, so 'yun nagbayad ka sa insurance ta's meron ka na ring investment. So 'yun. So 'yun na yung tatlo guys, yung GFunds, yung BDO, EIP at saka Pera at yung pangatlo is yung Insurance Plus Investment usually like Sun Life, Prolife, yung gano'n. So please do your own diligence lang din. Isa lang 'to sa mga like maraming platforms actually pero isa 'to sa let's say kilala niyo naman yung GCash, kilala niyo yung sure ako meron na kayong GCash tapos I think meron din kayong BDO, isa din yung BDO sa pinaka-popular na banks dito. Tapos I'm sure parang may nag-offer din sa inyo ng insurance na Sun Life or Prolife. So yung mga gano'n. So so kung kung gusto mo na talagang mag-take action, puwede kang mag-start small, 'yun mag-start ka sa GFunds, tapos puwede mo na rin i-try yung sa BDO at saka ito yung sa Insurance Plus Investment. So 'yun siya guys, hopefully nakatulong 'tong video na 'to. Please like, comment, and subscribe to support my channel and see you sa next video. Thank you guys, bye.